kahit ako excited na sa kung ano yung magiging reaction niya kapag nabigyan siya ng bahay kubo ni Daddy Frankie. Hindi na kasi talaga pwedeng, pag yung pinagawa ni Daddy Frankie from ground yun, sisirain lahat. So, why not give yung mga ganong klaseng kubo na lang, kumbinyente pa rin para sa akin. Doon sa isa sa mga current live ni Daddy Frankie, no, na kung saan napag-usapan yung mga sitwasyon ni Lola Cheding, ni Tatay Rudolph at saka ni Laika, maganda po yun, no, para sa akin. Nakakatuwa pong ganun yung naging tema ng live na yun dahil isa po sa talagang sa ngayon, no, nakita akong mas kailangan ng atensyon na matulungan ay si Nanay Cheding. No? Kasi nakakatuwa siya, no? Despite of her life na ganon, talagang masaya siyang kausap. Nakakatuwa siyang kausap. Nung pagka pinapanood ko yung mga video niya, yung natural, no? Natural po na talagang joker din siya. No? Pero despite of that, ng mga nakikita natin, nakita din po natin yung uri ng pamumuhay at bahay meron siya. Diba? Wala lang nga siyang CR. And it's good na napag-usapan ito doon sa live na yon ni Daddy Frankie. And of course, yung kay Tatay Rudolph situation at si Laika. But the most that I got interested is yung plano kay Nanay Cheding o kay Lolo Cheding. Dahil nga sa sitwasyon niya, mag-isa siya, hirap maglakad, then sira-sira na yung bahay. Although gusto niya na lagyan ng yero na lang yung bahay niya, parang kaya lang kasi malabo na yon, no? Yero yon, sa taas yon, sa bubong yon, so aakyat. So we are not sure how strong yung structure pa ng bahay. And it seems, pagka ganun kasi, you need to sirain lahat, no? Demolish everything and start from scratch. Mga ganun tipo na yung bahay ni Nanay Cheding. And bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayong matutong mag-fact check para hindi po kayo pagsabihang fake news. Okay? So, ito, allow me to share yung portion na yon kung saan talagang yun yung isa sa inabangan ko, no, na naging topic ni Daddy Frankie, yung kay Nanay Cheding. Dahil makakawa po talaga yung sitwasyon niya. No? Ano lang talaga siya, jolly person sa lahat ng mga nakita kong pagpasyal ng team ni Daddy Frankie. Talagang nakakatuwa siya. Masaya siyang kausap. Okay, so allow me to play that portion na kung saan nasabi nga ni Daddy Frankie. Tapos yun, kay Lola Cheding muna tayo mga kababayan. Si Lola Cheding po, hindi po niya yung bahay at ayaw niya po ng paggalaw. Gusto niya yero lang. Pero yun mga kababayan, pangit din paglagyan natin ng yero lang. Natatakot din ako kasi masyadong luma na. Inakyat ko nga po yun, medyo nakakatakot. Gumagalaw na. Baka mamaya mabagsakan siya. No? Kaya yun, nag-iisip po ako mga kababayan kung anong pinaka-the best is, correct me if mali ako. Naisip ko po mga kababayan is, what if kubo na lang na maliit? Total, mag-isa lang naman po siya. No? So yan ang pinag-iisip. So, dyan sa sinabi ni Daddy Frankie na yan, the information na binigay niya, unang-una hindi kay Lola Cheding yung lupa. Diba? And kung yero lang, katulad ng sinabi ko kanina, delikado rin. Kasi kahit nasabihin natin, di 8 na yero yan, ipinatong mo yan. Kung ilang yero yan at malambot na or kumbaga hindi na stable yung mga structure nyo, mas malalagay sa alanganin si Lola Cheding. Now, yung suggestion niya or suggestion ng ibang mga nag-live dyan or nasa live na yan na yung makeshift na kubo lang. Marami nang ganun ngayon eh. Actually, nag-innovate na nga yan eh. Dati parang tambayan lang yan. Ngayon, iba. Yung nga, may mga nag-suggest dyan na merong ganong style kubo, no, na may sariling kwarto.
no? And maybe baka pwedeng gawa ng CR or magkaroon ng separate na CR, no? Kasi hindi na talaga po pwede si Lola Chedeng doon sa bahay niya. So yung mga ganong suggestion like na ginawa kay Lolo Calixto, no? Maganda po 'yun, no? And just in case na halimbawang paalisin siya, no, doon sa bahay na 'yon, so kasino lang na buhatin yung buong kubo niya, 'di ba? So ang magiging challenge na lang doon is yung toilet, kung paano siya bibigyan ng toilet. Maybe if it will be on that place pa rin, no, doon sa malapit pa rin sa kubo niya, no, baka pwede siyang gawa ng maliit na CR. No, ang mahalaga lang kasi doon, hindi permanente yung structure dahil nga magiging usapin diyan balang araw yung pagmamayari. And dito nabanggit na sa atin ni Daddy Frankie na hindi nga kanila Lola Chedeng yun, maaaring tirik lang siya ng bahay niya. So, to make it sure, di ba, yung kumbaga, protected at hindi masayang yung gagastusin, mas maganda nga nakubo na lang. Dahil mag-isa lang naman si Nanay Chedeng eh. Di ba? Isang maganda, maayos, disenteng tulugan, yan na lang yung kay Nanay Chedeng. Hindi na yan maghahanap ng malaki o magandang bahay. Ang sa kanya, yung hindi siya mababasa, ay mapaglilibangan siya at maaliwalas na paligid. No? So, sana nga, yun yung ibigay kay Nanay Chedeng. Kahit ako kasi, agree ako na doon, yung kubo lang. Meron namang marami ng mga kubo-kubo ngayon na pwede mong gawa ng kwarto. Hindi lang siya bastang tambayan. Nag-i-innovate na rin. And speaking of rights sa mga lupa, ganun din pala yung issue no kay Tatay Rudolph. Naalala ninyo, di ba? Nag-request nga si Laika na kahit sementuhan lang yung na flooring nila, no? And nabanggit ko rin doon sa isa kong live na nasa plano ni Daddy Frankie yun, which is dito sa live stream na to, nabanggit niya. No, na nasa plano na talaga yung pagpapasaayos ng bahay nila Tatay Rudolph. Ang problema nga lang sa ngayon, yung lupa na yun ay hindi pagmamayari din ni Tatay Rudolph. Sa tiyahin niya pa raw yun, 80 anyos na. Although, inassure ni Tatay Rudolph na favorite siya ng tiyahin niya na yun, pero siyempre, mas maganda na rin secure yung gagastusin. Diba? Kasi, hindi lang naman pera ni Daddy Frankie yung ibibigay niya dyan. No? Sigurado ako may mga mag-sponsor. And if you will check the comment section, talagang yun din yung mungkahi ng karamihan. Na sana may magtumulong sa pamilya nila Tatay Rudolph na mapaayos yung bahay. Yun nga lang, they need to secure first, no, yung lupang pagtitirikan. Now, if ever, no, since nabanggit dyan sa live na yan, sana makarating doon sa mga kamag-anakan ni Tatay Rudolph or iparating nila Laika o ng kapatid ni Laika na bigyan sila ng katibayan, ng paper, no, na matatawag nilang protection, no, sa kung sakaling paggawa ng bahay. Since favorite na pamangkin si Tatay Rudolph, siguro naman hindi mahirap na mag-grant yung request nila na yun, no, doon sa lupa na yun. Kasi it seems matagal na rin namang nakatira doon si Tatay Rudolph, no? So, ang kay Daddy Frankie lang dito is assurance na hindi mababaliwala yung kanilang effort, no? Ang effort ni Daddy Frankie at ang effort ng mga sponsors and viewers, no, na patuloy na nakasupport kay Daddy Frankie. And yun nga, kung ang request ni Laika ay pasisemento lang yung flooring, nabanggit ko rin na paggagawa ni Daddy Frankie yung bahay. At ang makikita nating structure balang araw ay same ng kay Oliver. Kasi yung kay Oliver yung magiging reference sa pagpapagawa ng mga bahay ni Daddy Frankie. Sa mga ipapagawang bahay ni Daddy Frankie. Through the help of the sponsors and of course, yung makukuhang revenue sa lahat ng content. Nakakatuwa kasi kay Daddy Frankie dahil he is really vocal in saying na yung mga tulong na ibinibigay naman niya sa mga beneficiary niya is come from the revenue. No? Sa revenue niya nang gagamit. Yun yung maganda eh. Ako yun yung isa sa nakikita kong magandang
ehemplo, no, na sinishare ni Daddy Frankie sa mga kapwa niya vlog. No? Hindi ano yan, hindi po mawawala na kumukuha si Daddy Frankie sa revenue niya yan. Kasi kailangan niya magpasahod ng tao. Gasolina, pangkain niya. No? And of course, to treat yung sarili niya paminsan-minsan. Di ba? Kasi trabaho yan. Pero, yun nga lang, yung trabaho niya na tumutulong. No? Tumutulong sa mga kapuspalad nating kababayan through the revenue and the sponsors. No? But, syempre, kung nagtatrabaho ka, kailangan mo ring paswelduhan yung sarili. Di ba? So, ganun lang yon. So, kaya tuloy-tuloy lang po nating suportahan lahat ng mga ginagawa ni Daddy Frankie, especially dito sa mga beneficiary niya at mga makikita niya pang beneficiary na nauuwi sa buong pamilya. No? So, maaaring dito, yun lang yung mga nabanggit ni Daddy Frankie, yung tatlo na yan, because sila yung nangangailangan na talaga ng tulong. No? Kay Ate Nida, patapos na ang obligasyon niya dahil may bahay na eh. Kung bumabalik-balik man doon si Ate Nida because of the sponsor, may mga pinapaabot pa rin. Si teacher, ano ba yung isa na yun? Mary Grace ba yun? Sorry, nakalimutan pangalan. So he seems okay na, kaya hindi na masyadong iniintindi ni Daddy Frankie, pero alam ko, every time na may check-up yun, pinupuntahan pa rin ni Daddy Frankie. No? Hindi lang po pumupunta si Daddy Frankie sa mga beneficiary niya kapag may binibigay. No? Of course, isa na yon. Pero, bumabalik po siya, especially kapag time na ng check-up. No? Hindi siya pumupunta ron ng malimit. Kasi, kung na-check up naman na yan ang monitor na lang naman ng mga pakapamilya niya dyan is yung pagpapainom ng gamot. So, kanila na yon. No? Kasi baka may magtanong na naman, bakit hindi napablog yung Reyes family, yung sila teacher, no, and the others, no. Especially yung mga nakilala na natin, kasi nga hindi pa oras ng check-up nila. Papansinin niyo, bumabalik si Daddy Frankie sa mga beneficiary niya kapag may pa-check up or may binibigay sa mga ang mga sponsor, no, at yung mga nakikipag-cooperate sa kanya, no. Actually, di ba, nabanggit na ni Daddy Frankie kung bakit hindi nila matulungan ng tuloy-tuloy si Tintin kasi nga hindi cooperative yung tatay. So, bakit pa kayo tutuloy? Bakit pa kayo magpupursige kung yung kapamilya nga ayaw? Di ba? So, yun lang. Ganun lang kasimple yung ginagawa ni Daddy Frankie. So, kaya dito sa mga taong natutulungan ni Daddy Frankie, sa malamang, no, natutuwa yan. Okay? At doon, siyempre, sa mga sponsor, no, na patuloy na nakasupport kay Daddy Frankie, kayo po yung kaagapay ni Daddy Frankie, no, sa pagtataguyod niya sa ating mga kapuspalad na mga kababayan. No, so maganda tong naging takbo ng live na to dahil nabigyan ng pansin si Nanay Cheteng or si Luella Cheteng na nakakatuwa. Kahit ako excited na sa kung ano yung magiging reaction niya kapag nabigyan siya ng bahay kubo ni Daddy Frankie. Hindi na kasi talaga pwedeng, pag yung pinagawa ni Daddy Frankie, from ground yun, sisirain lahat. So, why not give yung mga ganong klaseng kubo na lang, kumbinyente pa rin para sa no, at safe pa, if ever, no, pwedeng nilang buhatin at ilipat sa ibang lugar. Aarkila lang sila ng elf or truck para isampa at ilipat sa ibang lugar yung kubo ni Lola Cheteng, no? Like kay Tatay Calixto. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and lagi po kayong mag-fact check para hindi po kayong pagsabihan fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.